Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jam Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ito na po yung last round ng IGB Malaysian Chess Festival at syempre pagka last round yan na po yung pinaka-crucial. Ayan, so ang kalaban ko dito ay si Non-Master Zaki Diaulhak. Ayan, so makikita nyo po yung rating 2047 lang, no? Although yan po ay definitely super underrated. So kung titignan po natin yung previous results nito ni Zaki, talagang ang tataas po ng rating ng mga tinatalo niya. So mga 2300 and 2400 pinag-uubos niya. Tapos yung talo niyang dalawa ay galing lang doon sa dalawang Grandmaster. Ayan. So ako po yung naging last round at syempre ito po yung pinaka-crucial na round kasi ito na ang money round. So kung mananalo ka dito, magkakaroon ka ng prize at syempre kung matatalo ka, wala kang prize. So based sa aking calculation, pagka naipanalo ko to $300, pagka natabla $200, pagka natalo laglag, ano ho. So ano na kasi yung rankings namin, hindi naman na kami aabot dun sa top placers, no, yung malalaki ang price. So mga 300, 200, tapos pagka natalo wala. So ito very critical at tingnan po natin ano nangyari doon sa last round game ko dito sa Malaysian Chess Festival. So ako dito ay black. Ayan, dali lang. Ayan, so ito po nag-start with D4. Ayan, so Knight F6, Bishop F4, and then G6. Knight C3, and then D5. So ito po yung tinatawag na parang Jobava attack ang tawag dito eh, no? And actually nag-prepare ako dito kagabi. So pina-engine ko yung mga laro niya. Nakita ko po kasi yung mga games niya. Talaga meron ako sinundan na laro niya na napakahaba, almost hanggang mati na po yung napa-analyze ko, no? Kaya hindi ko na i-video kaagad yung previous round. Mga 3 hours ako nagpa-engine, nag-aral. So tingnan po natin ano kung ano nangyari. So E3, ito expected ko pa to eh. Nakita ko kasi sa laro niya, ang ginagawa niya, nagka-castling queenside. So magkakaroon ako ng opportunity to attack sa queenside. Syempre pagka nanalo, mas maganda yung rankings, no? So ang tira ko dito talaga usually is C6. Nagkukunat lang ako ganyan. C6 lang. Kunat. Para solid lang ang posisyon. Pero yun nga, naaral ko yung ano niya. Sabi ko, pasukin ko yung linya niya. Bishop G7. Yan. So H4, ayan po, expected ko pa yan. And actually, naalala ko dito, nag-iisip ako kunyari iniisipan ko para hindi siya ma-alerto, no, na ako'y prepared. Pero expected ko yung tirang yan. So H5, Knight F3, ayan, pasok pa rin sa linya, castling, Knight E5, and then C5. Yan, so magkaka-atakihan na po kami. And so Queen D2, pagka-capture, Knight C6, pasok pa rin sa linya. Medyo kinakabahan na ako dito kasi yung mga preparation ko talaga hanggang mati na eh. So pagka na-shoot siya dun sa linya, maganda na yung kakalabasan. So F3, Bishop F5, at dito tumira siya ng hindi ko naaral. Ayan, kasi yung mga naaral kong games niya, ang ginagawa niya, castling. Yan ang naaral ko. Talo na siya dyan pagka pumasok sa ganyan. Kasi ang stockfish na pag-aaral ko, no? So dito, equal pa lang. Papakita ko lang yung isa sa mga linya na inaaral ko, mini-memorize ko kagabi, no? Rook C8, threat dito. So nakiking B1 siya. Queen A5. Talaga may pa-atake na, oh. Yan ang next na papasok dyan, eh, oh. Knight B4, kakainin to. Matchas dito, tas matchas doon. Talaga malakas yung atake dito eh. Pero ito po yung preparation ko kagabi. So A3, pag na Knight D7, ito ang key move. Talo na siya dito.
Lahat po ng linya naaral ko na. Pagka kumakain, kakainin to, tapos mamatihin do, no? Talaga matches na ho. Yan ho yung mga preparation ko. Memorize ko pa hanggang ngayon. Check. Tapos mamamatches siya dito. Ayan. Pagka kumain dito, ito yung na-expect ko. Yan po. Ganyan. Tapos mag-G4 para aatake. Ang ganda kasi nung linya. Ayan. Kain. Bishop E2. Bishop F5. Pagka H5. Atakihan, no? Racing. Hindi ko papansinin. So, kain. Kain. Check. Kain. Kahit chumek pa siya, hindi lang yan papansinin, atras lang. Pag counter attack, kakain dito, and then Queen A4. Ang haba po nung linya, pero memoryado ko. Pag kumain dito, ang tira King G8. Mamamatcha siya, mauunahan siya, kasi yung atake niya, wala nang check. So pagka chumek, tapos Knight F6 lang. Talagang haba po ng preparation ko. Sabi ko, i-prepare ko na to hanggang dulo. Kasi nga, giant killer. Kailangan makalamang tayo kagad sa opening para maganda ang laro, di ba? Kaso, ang ginawa, nag-bishop B5, hindi siya nag-castling. Siguro nakaamoy din or siguro nakapag-aral din siya ng bago. Napasama pa ngayon. Kasi anong nangyari, imbis na siya ang masushoot ko sa preparasyon, ako tuloy ang nashoot sa preparasyon niya. So, ang tinira ko is Queen B6. Ito po, blunder na pala, yung Queen B6. Pagkakain, Knight A4. So, dito po, mapapansin natin, nagkakaroon na ng weakness dito. Parang ayoko na yung posisyon ko eh. Pagka Queen B5, nag B3 lang eh. Tapos yung oras pa, napakabilis niya tumira, hindi pa ho nababawasan yung oras niya, no? 1 hour and 30 minutes pa siya, ako mga 1 hour and 15 minutes na lang. So yan, pagka B3, Knight D7 para i-exchange yung knight. Pagkakain, Knight C5, bigla ko hong napansin, parang natratrap yung queen. Sabi ko, naku, parang natratrap yung queen kasi ang iniisip ko dyan, pwede ko bang develop itong rook para hindi na i-atras yung bishop. Para pag-atras niyan, at least naka-develop na yung rook. Pero napansin ko may bishop C7, kulong ang queen. Wala na hong pupuntahan yung queen. Tatamaan yung queen ko, kulong. Iyakan time. Sumatotal. So, iniisip ko, pwede ko ba bang iligtas tong queen na to? Kaso, bitin naman to. Dito naubos yung oras ko. Napaisip ako dito with E5. Hindi pa rin pwede to eh. Kasi kung gusto ko sana magpumiglas na kagad para atakihin to, kakainin ko to. Kaso, hindi niya rin kakapturein to eh. Hindi rin kakapturein yan eh. Although quality down na din dito, no? Yan, isa rin yan sa naisip ko. Kaso, ang gagawin niya, mag-A4 siya. Tatamaan muna yung queen, pagka-atras, kain, ubos. Talo agad. So dito na medyo namamawis na ako kasi hindi ko mahanap ang way para hindi makulong itong queen. Kasi ang next move niya, di ba ito, atakado. Pag ginalaw ko yan, ang simple lang, halimbawa, Bishop C8. Which is naisip ko rin ito, no? Bishop C7, kulong na ang queen, hindi na po makawala. So, ang A4, darating yan next move, wala na hong solusyon. Kasi kulong na talaga siya. Pagka A5 dito, A4, Queen B4, C3, resign kagad. Naisip ko pa nga, pagka ganyan, Bishop A6 eh. Kaso may A4, pagka-check, kain, naisip ko pa to eh. Pag kinain kagad, at least makaka-fork. Sabi ko kahit pa paano, at least nakakain ng pawn. Tapos makukuha ko yung rook. Kaso hindi rin niya yan gagawin. Ang gagawin lang C3. One piece down ako buong-buo, makukulong. So, ang ginawa ko, Bishop F5 na lang na pwersa na. Ito na pala ang best. And then, actually, napansin ko sa kanya, kahit, sabi ko parang makukulong na yung queen ko
medyo kinakabakabahan na ako kasi last round pa ako matatalo. Pero nag-iisip pa rin siyang focus na focus. So sabi ko, bakit kaya siya focus na focus? Kasi kung talo na talaga to, kung yung queen ko makukulong na talaga, and alam niyang maipapanalo niya na ng madali, hindi na siya mag-focus, relax na dapat. Tsaka so focus na focus siya. So hinahanap ko yung best way. Ang nahanap ko, kinain ko na lang. Excuse me, hindi pala kumain kagad. Rook C8, pagka A4, saka ko kinain. Ayan. So, queenless kagad tayo. Pagka bishop F4, bishop H8. So, makikita nyo yung lamang, at least kahit pa paano, hindi pa naman talo, pero malaki na ho talaga yung lamang. Actually, plus 2 na po sa aking engine. Ayan. Kaso nag-castling siya, E5, bishop G5, and then rook FE8. So, kasama naman talaga sa laro yung nablablunder. Minsan nalalamangan ka. Ang kailangan lang dito, mag-focus tayo paano ang tamang depensa, no? So, C3, rook C7, kunat lang muna, B4, and then rook EC8. Ayan, so ito na po yung blunder. Kasi ang tamang tira raw is G4. Isa-sacrifice to. Kain. Pagkain, may bishop F6. Actually, hindi ko naman kinatakot yan eh. Kasi, ang naisip ko, kakainin ko lang yan eh. Kain. Mag-rook E8 ako dyan, sigurado. Mapapasok daw. Ayan. So, pagka ganon, sa unang tingin, no? Parang solid, pero pagka ganon, mapapasok na. Ba't kaya mapapasok? Kung gumanon ako. Although, mahirap to mahanap, no? Mahirap ito mahanap. Kasi, Queen E7, makakapasok yung queen, yung mga pass pawn ko useless, tapos yung pawn niya magpupush. So dito, game over ako kung nakita niya yan. Kaso hindi niya nakita yan eh. Masyado yan, malalim. No? So nag-bishop E3 lang siya. Rook D7 with the idea of D4. Pagka rook E1, bishop F6 muna. So mali pala yung bishop F6. Kasi pagka nag-D4 kagad, ang naisip ko, kain, maharangan dito eh. So pagka ginanon ko, may rook E7. So okay lang daw pala yan. Paano kung kumain? May counterplay pala ako doon. Hindi niya pwedeng kainin. Kaya huwa ko ng bishop F6 para hindi makapasok yung rook. No? Sabi ko, threat muna. Depensado dito, kain to, depensa sa E7, then next move magdi-D4. Nag-bishop F2, excuse me, D4, bishop G3, and then dito na nagkagulo, E4. So nung nakita ko to, pagkakain, napaisip siya na matagal dito eh. Sabi ko, para nagkaka-chance Kasi bishop pair naman ako, tapos may pass pawn. So, tapos alam ko, nakikita ko, nahihirapan na siya. Parang anybody's game na to. Sabi ko, may chance. Baka makabluff pa. Kung nag-queen F4, alam ko lamang na ako dito eh. Ayan, no? Gaganon, no? Tapos, bishop E6 eh. Parang lamang na ako nung na-analyze ko kasi may pass po na lakas. Pagka kakain, manguubos ng po yung rook. Yung bishop ko, solid na solid. Sabi ko, parang may chance. Kaso nakita niya yung tamang move eh, Queen C1, no? Good move pa rin. Kasi under attack, so pagka atras, E5. Ayan, pagka ganon, Queen C3. Talagang magaling din yung kalaban, nahanap niya yung mga best move. Halimbawa pala, pagka nag-check, Bishop F4, Bishop D4, may Bishop F2. Dito ako mayayari, sabi ko hindi pwede. Kasi makakain yung pawn ng libre, one pawn down. I mean, one pawn down na may queen pa yung kalaban. So, game over tayo dyan. So, bishop E6 lang. Ang ending, nakain man yung pawn, meron akong dalawang solid na bishop, tapos control ko yung nag-iisang open file. So, sabi ko, may chance na naman para makaka-bluff. Kung makikita nyo po, almost wala na yung lamang niya. Kasi ako lang ang may hawak ng open file eh. So, nag-bishop F2,
Rook D3, Queen A1, and then pagka A6, ito alam ko may chance na ako eh, kaso nag B5 eh. Dito ako nahirapan pagka B5. Kain, CB5, and then Queen A7. Ayan, dito na naubos yung oras ko. Kasi, dalawa lang ang tira dito ng itim. Either i-atras mo to, para, medyo solid-solid, or i-atras mo to. So, dito ako napaisip na mahaba. Ang best move pala, sabi ng engine, kung makikita nyo, lumalamang pa ako ng konti, Bishop F8. Ayan, kasi pa Queen B6, ang tira is King H7. Ito po ang napakalalim na engine idea. So, ipapakain lang itong pawn, kahit makain pala yan, Rook C3 lang. Tapos, mapipilahan dito, or mapipilahan siya ng battery. Grabe, ipapakain mo lang yung pawn para makapag 7 trunk ka ng rook. Ang tira King H7, hindi ko mahanap yan. Hindi ko mai-imagine itira yung king doon sa H7. Ang analysis ko dito kasi, magro-rook C8 ako, magro-rook C1 siya. Ito, under attack, kailangan kong depensahan, baka maipitan ako ng C6. Pagka B4, Bishop C5. C7 pala, no? Baka maipitan eh. Kaya inayawan ko itong linyan to. Sabi ko baka maipit yung rook natin. Alanganin. Ang ginawa ko na lang, inatras ko na lang. Ayan. Tapos, pag ganon, kain, battery. So, under threat po ito, pagka rook C1, rook C6. Ayan. So, sa matotal dyan, para po ako nakabuo ng fortress kasi hindi pwedeng umalis ang bishop, rook, or queen. Kasi pagka umalis yan, kakainin ko yung pawn. At pagka nakain ko yung pawn, hindi na siya makakapasok dito sa fortress kong nabuo. No? Halimbawa, igalaw niya yung rook. Ano? Pagkakain dyan, kain, o paano ka pa mananalo dyan? Fortress na po ang tawag dyan, di ba? So, nag King H2, Bishop F8, and dito may iniisip pa ako dito, pagkaganyan, kain, pin, pero saktong-sakto lang kasi meron akong rook B6. Ayan, so makakaalis ako sa pin, tapos may papalit ang mga pyesa, mauuwi na sa tabla. Halimbawa, wala na palang gagawin. So, halimbawa, gumanon, pag kumain, kain, ito, definitely, wala nang talo dito. Hanggang draw na lang siya kasi fortress na po yung kinalabasan na posisyon. Ayan. So, nag-King G3, Bishop E7. Dito, wala na siya magawa. Kaya, nag-offer siya ng draw at ako'y nakatabla. Ayan. So, ang last round ko ay nauwi sa tabla. So, ipapakita po natin yung final rankings. At ang final rankings ay tayo ay pang 13 at ang price ko is $200. So, ang hirap na pinagdaanan ko. Price ko 200. Pero at least na-practice po. Yun naman ang mas importante dyan. At nakatikim pa ako ng isang Grandmaster, talaga lakas ng GM na yun. Pang second place na talo kasi siya last round, no? So 1 point lead na siya, natalo siya last round, nahabol patuloy siya nung mga maganda i-analyze ko nga rin yun eh, nahabol patuloy siya. Yung second place lamang na siya 1 point hinabol siya ni Dipan, inubos siya ni Dipan. Kaya second lang siya, although si Dipan 4th place lang. So tayo pang 13, kahit papano at least nakapremyo. So marami kasi hindi nakapremyo. 140 plus ata ang kasali. The top 20 may premyo. So ayan po. So hopefully na-enjoy nyo po itong game na ito. Ako talaga na-enjoy ko kasi yung queen ko naman nakita nyo nakulong at medyo mamawis-mawis na ako nung game na yon. Buti nakasurvive. So ang nangyari, imbis nakatulong yung preparation ko, ako pa yung napasama kasi hindi naman na-shoot. Ako patuloy ang na-shoot. So minsan talaga
Maganda pa, hindi na lang nagpre-prepare, nagpre-freestyle na lang para opening pa lang, kanya-kanya na kagad. Pagka, pagka hindi alam nung kalaban yung ginagawa niya, nagkakamali, hindi kagaya dito. Yung opening, naka-stock fish. Na-shoot tuloy yung queen ko, nakulong. Actually pala, nalaro niya na rin pala yon this tournament. Yung isa dun sa mga IM na pinagtatalo niya, yun po ang laban. At natalo niya yung IM na kulong kasi yung queen. So yan lang po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo ang ating coverage sa Malaysian Chess Festival. And sana may natutunan kayo sa games ko. At kung meron po kayo natutunan, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.